Isang mapagpalang araw po ngayon ng Sabado, Pebrero Agis, taong 2024. Welcome to Hold the Line. Police Chief Master Sergeant Brother Aldimones, nais magbahagi. Kape po muna tayo. Kape. Kausapin ang Panginoon every time. May problema, talk to God. Sa panahon ng masaya, talk to God. Sa panahon ng dumadanas ka ng depression, talk to God. Sa mga panahon na may agam-agam, talk to God. Natayaan mo na ang Panginoon ang siyang manguna sa araw na to. At ang gospel nga po natin ay hinango kay San Marcos, Kabanata 10, talata 1 hanggang 8. At ito po yung pagpapakain ng ating Panginoon doon sa 4,000. Kumain ng lahat at nabusog at nang tipunin nilang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang title po ng gospel natin is pagpapakain ng 4,000. Pero mas magandang siguro or sa other title na pwede natin yan dito ay kulang ang sisidlan. Bakit po kaya? Sa unang bahagi, nahabag ang ating Panginoon. Bakit nahabag? Sapagkat yung mga tao, after sumunod sa Kanya, after makapakinig ng mabuting balita, kailangan umuwi sa kanilang mga tahanan. Kailangan bumalik sa kanilang mga teritoryo. Kailangan bumalik sa kanilang mga balwarte. Pero walang makain. Gutom. Sabi ng Panginoon, may hilo mga to. Kaya dapat pakainin. Pero kakaunti na lamang. Kakaunti. Kapiranggot. 4,000 tao, ano meron lamang sila? 7 tinapay at ilang isda. Pero sasabihin ng tao, imposible. Pero pagdating sa Panginoon, there is no impossible. Lahat ay posible. Kaya ang ginawa ng Panginoon, after siyang mahabag, may ginawa siya. Ano po bang pinagkaiba lagi? Ito lagi natin pinapaalala. Ano bang pinagkaiba ng nahabag sa naawa? Yung naawa, nagkaroon siya ng simpatya. May naramdaman siya, naawa siya, nalungkot siya. Pero yung nahabag, hindi lamang siya naawa, kung hindi meron siyang ginawa. At ito yung unang hamon sa atin. Kung tayo ngayon ay naawa, nawa, hindi lamang tayo maawa, kundi mahabag. Meron tayong action na gagawin. Meron tayong tulong na i-apply. Si Kristo, hindi lamang siya naawa, kung hindi nahabag. Meron siyang action taken na ginawa. Kaya nung tinanong niya, anong meron na lamang tayo? Sabi ng mga tao, meron na lamang tayong 7 tinapay, hindi pa nga sinabing isda. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, pinaupo ito, pinagati-ati. The second word na maganda natin pagmulayan dito is nagpasalamat sa Panginoon. Tumingin lang ang ating Panginoon, nagpasalamat, Lord, thank you for this blessing. Thank you dito sa 7 tinapay. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, kailan ba tayo huling nagpasalamat? Kailan ba ako huling nagpasalamat? Brother Aldi, kailan ka ba huling nagpasalamat? Sapagkat biniyayaan ka ng uniforme ng pagpupulis. Kailan ka ba, Brother Aldi, nagpasalamat ng mga panahon na pinagaling ka ng Diyos? Kailan ka huling nagpasalamat dahil meron kang sister wife? Shoutout lamang po pala kay Sister Girlie, ang aking sister wife. Kailan ka huling nagpasalamat doon sa mga anak mo? Shoutout lang sa 3 kong anak, kay Raisa, kay Kuya JC, kay Ate Raisa, kay Kuya JC, at kay Kuya Gabgab. Kailan tayo huling nagpasalamat sa maraming biyaya na ipinagkalob sa atin? Ang ating Panginoon sa 7 tinapay na hawak niya, nagpasalamat siya sa Ama. How much more pa kaya sa maraming blessing na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon? Magpasalamat tayo. This is the second reminder of our gospel. Kailan ka huling nagpasalamat? Ano ay yung magandang sumunod na eksena? Nung ibinibigay na at pinagpira-piraso na nila yung tinapay, meron pa palang dagdag silang biyaya. Mga maliliit na isda. Hindi sinabing malalaki, maliliit. Baka mga galunggong to. Or di natin alam kung anong meron to. Pero dahil nga pinagpasalamat na ng Panginoon ito,
hiningi niya na ng thank you yung pagpapala po ng Diyos. Sabi nga doon sa napakinggan natin pare, once na dumaan na sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi pwedeng hindi pagpalain ito. Hindi ito pwedeng hindi maging blessing at hindi pwedeng kulangin ang isang bagay na dumaan na sa kamay ng Diyos. Kaya this time, nung dumaan na yung 7 tinapay at ilang maliliit na isda, hindi na kayang pigilin ang pagpapala at biyaya. Kaya doon sa dulo, sabi doon, 7 bakol na malalaki. 7 bakol na malalaki ang nilagyan nila ng sisidlan para mapaglagyan ng tinapay at ng isda. Bakit ko nasabing unlimited ang pagpapala ng Diyos? Alam mo kapatid, kung meron silang 10 bakol, nakatitiyak tayo, mapupuno ang 10 bakol na yun. Kung meron silang lalagyan na 20 bakol, tiyak yun, mapupuno ang 20 bakol. Anong gustong ipaalala sa atin ng gospel sa kahuli-hulihan? Kapatid, ang sisidlan ng tao is limited, pero ang pagpapala ng Diyos is unlimited. Kulang ang lalagyan ng tao para sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Kaya sa araw na to kapatid, patuloy tayong magpasalamat, patuloy tayong tumingala sa Diyos. Hilingin natin na Lord, please provide. Lord, bigay mo po ito. At dapat pag ibinigay ito ng Diyos, aatras tayo doon sa umpisa. Nawa, makita rin natin ang pangangailangan ng iba. Hindi lamang tayo maawa kung hindi makabag. Sabi sa 2 Corinto 9:8, magagawa kitang pasaganahin, higit pa sa iyong inaakala, upang ikay may magamit sa kawang gawa. Kapatid, pagpapalain ka ng Diyos, hindi dahil lamang gusto niyang pagpalain ka. Kaya niya yan, pero meron kang misyon, meron tayong pananagutan. Hanapin ang mga nawawalang tupa. Pasyalan ng mga nakabilanggo. Dayawin ang mga nasa ospital. Ang mga may sakit. Pakainin ng mga nahugutom. Painumin ng mga nauuhaw. Tamitan ng mga hubad. At patirahin ang mga dayuhan. Ito yung magandang hamon na matapos tayong pagpalain dahil tayo nagpasalamat. Nawa, tayo din naman ay makabag sa ating kapwa. Let's pray. Kape. Kausapin ng Panginoon everyday, and this time, kakausapin natin muli ang Panginoon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, sa oras po na to, kami po yung natatakot, kami po yung may pangamba, takot na mawalan. Kami may nararamdamang sakit sa ulo, sa aming mga dibdib, mula ulo hanggang talampakan, sa aming mga internal organ, sa aming mga buto, sa aming kanamnan, sa aming mga ugat, sa aming mga dugo. Panginoon, tunay Lord na unlimited ang iyong pagpapala. Hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa isda, kung hindi sa lahat ng bagay. Ika'y unlimited sa promotion, unlimited sa pagpapagaling, unlimited sa gift, sa biyaya, sa karunungan, sa wisdom. Panginoon, sa araw na to, batid mo ng aming mga pangangailangan. Hipuin mo kami, pagalingin mo kami, pagpalain mo kami, patawarin mo kami, gamitin mo kami. Panginoon, ikaw na pong bahala sa araw na to. Patuloy mo kaming bigyan ng pagpapala, patuloy mo kaming bigyan ng pusong mapagpasalamat, at patuloy nawa naming maalala ang aming kapwa. Tumulong kami, Panginoon, gamit ang biyaya mo. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Shoutout lamang po natin yung ating mga tropa. Yung ating Bright House na patuloy na sumusuporta sa mga ating City Police Station, sa mga tropa natin na mga nasa ibang bansa, sa OFW, sa Yemen, si Boss Felix Dominguez, yan mga pasugid nating taga-suporta, yung mga tropa natin dyan sa Hold the Line at na napalitan ng katuklas, yan.
Patuloy kayong pagpalain, samahan ng Diyos na buhay. Shoutout kay Brother Dong Palmos, kay JP PT Construction ng Mendez. Yan, shoutout din sa mga tropang GSD ng City Hall, PSD ng MAC, saka yung tent natin. Muli po, Police Chief Master Sergeant Brother Aldemones nagpapaalala at nagsabi, just hold the line, nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.